Magandang umaga, bansang Pilipinas. Pinapayuhan ng militar ang mga residente sa Marawi City na manatili muna sa kanilang mga tahanan. Ayon kay Defense Secretary Delfin Lorenzana, kasalukuyang nakakaranas ng blackout ang buong Marawi ngayon kung saan nakaposisyon ang mga snipers ng pamahalaan. Iwasan umanong magpakalat-kalat sa mga lansangan ang mga sibilyan upang hindi madamay sa crossfire. 3 na ang nasawi sa panig ng pamahalaan sa pag-atake ng Islamic State-inspired group na Maute Group sa Marawi City. Kinumpirma rin ni Lorenzana na meron niyang mga pasilidad na sinunog ang teroristang grupo at may ilang mga kabahayan ang nadamay sa sunog. Nagdagdag na rin anya ng mga tropa ng gobyerno sa Marawi. Malaki naman ang tiwala ni Pangulong Rodrigo Duterte na kontrolado ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police ang sitwasyon sa naturang lugar. Bagamat batid-anya nilang may kakayahan talaga ang Maute Group o ISIS na makapanggulo, tiniyak niyang kontrolado ng pamahalaan ang sitwasyon sa Marawi City. Samantala, para sa iba pang detalye, may report ang aming kasamang si Eunice Samonte. Eunice, magandang umaga. Magandang umaga, Audrey. Sa kabila ng mga kumakalat sa social media at mga larawan na nakubkob na umano ng teroristang grupo ng ISIS ang buong Marawi City, siniguro ng buong Sandatahang Lakas ng Pilipinas na in full control ang pinagsanib na puwersa ng militar at pulis upang tuluyan ang maibalik sa dati ang Marawi City at mahuli na nga itong high-value target na si Isidon Hapilon o ang Abu Sayyaf leader na nakipagsanib puwersa sa Maute Group upang ipaliganap ang terorismo sa bansa. Ayon sa hepe ng AFP Public Affairs Office, Colonel Edgard Arevalo, sa kanyang pahayag kanina, 2 sa AFP ang kumpirmadong patay sa mga sundalo. Isa naman na nasawi sa panig ng PNP at 2 ang wounded in action na kasalukuyang nasa safer grounds na ngayon. Nilinaw pa ni Colonel Arevalo na walang ISIS na nakapasok sa bansa. Bagkus, isa lamang itong aniyang mga local terrorist group na humihingi ng suporta sa ISIS upang kilalanin sila bilang miyembro. Kaya naman, hiling nito sa ating mga kababayan, huwag na pong ipakalat ang mga larawan at ang mga peking impormasyon sa social media na makapagdudulot lamang ng takot sa mga residente. Wala aniyang kumpirmasyon pa tungkol sa mga nasunog, napuguto na ulo at mga nilusob umano ng local terrorist group. At mas nais nga aniya ng local terrorist group na lagi silang ibinabalita, pati pa rin ang kanilang mga propaganda at para kilalanin sila ng ISIS. Sa mga kababayan naman po natin na nagtatanong kung nakapasok na nga bang ISIS sa bansa dahil sa mga bandila ng ISIS na itinayo sa Marawi, nilinaw ng AFP na hindi ISIS kundi mga miyembro ito ng teroristang grupo ng Maute na nakipagsanib puwersa sa Abu Sayyaf. Hinimok naman ito ang ating mga kababayan na maging mapagmasid at maging alerto sa kanilang mga nakikita sa kanilang paligid. Magiging mahigpit na rin umano ang militar dahil sa pagkakadeklara ng kanilang Commander-in-Chief at ni President Rodrigo Duterte ng martial law, kaya asahan na nga umano ang mas pinaghigpit na checkpoints at ang mga security check ng pamahalaan sa mga daan. Wala rin aniyang threat dito sa Metro Manila at ang paulit-ulit na nais itong ipaalam sa ating mga kababayan na wala pa pong ISIS at ang buong AFP at PNP ay in full control na sa buong sitwasyon. Manatili po tayo nakaamtabay dito sa PTV para sa mga susunod pang updates tungkol sa insidente. Kausapin po natin ngayon sa linya ng telepono si Mindanao State University Dean of College of Education, Montia Sarif. Magandang tanghali po. Magandang tanghali po, ma'am. Ma'am, nasa na ho kayo at ano ho ba ang sitwasyon sa inyong kinalalagyan ngayon? Sa ngayon, nandito po kami sa municipality ng Sagyaran, adjacent municipality ito ng City of Marawi. So, matindi ang traffic dahil nga doon sa na-alarm ang ibang mamamayan ng Marawi City. So, pansamantala nga, alis muna kami sa syudad. Pero yung ibang mga kapamilya nandoon pa rin sa Marawi. So, yung pong pag-alis ho ba sa syudad ay kanya-kanya pong personal po ninyong desisyon yan? Opo, kanya-kanya na kasi may mga maliliit na anak, katulad ko may mga apo ako. So, kailangan ilabas ko muna sila hanggat sa makita natin na clear na ang area. Babalik din po kami sa Marawi. Opo, so sa ngayon ang inyong nakikita ay inyong na-experience ay matinding traffic dahil nga marami ho sa mga kababayan natin dyan sa Marawi ay umaalis na patungo nga sa Iligan.
Oo, may pupunta ng Iligan, may pupunta ng Cagayan. For a safer place, pansamantala lang. Opo, yung sabi nga ng aming reporter, mula daw Iligan, ma'am, hanggang sa, mula Marawi hanggang Iligan, mga 40 kilometers daw po yun. But actually, kanina pang mga barely 8 o'clock, nanggaling na kami ng Marawi. Hanggang ngayon, dito pa kami ng municipality ng Sagyaran. Ganon katindi ang traffic. 4 na oras na ho kayong nasa biyahe. Opo. Aha. Ma'am, kamusta po yung sitwasyon na inyong iniwan sa Marawi? Sa the time that we leave the place, yun na nga, halos konti na lang ang mga natitirang mga tao doon. At saka kanina, while on our way, nasalubong namin yung mga sasakyan ng mga military na, if I'm not mistaken, 5 to 6 na sasakyan ng military at saka may isang ambulance at saka may 3 helicopters. Ano po yung papasok naman? Palabas kayo, papasok po sila. Oo, papasok sila. Probably they will help to secure our place. Opo, tuloy-tuloy siguro ang pagpasok nila, no? Pero meron mo Yes, ilang mga oo. detalye na hindi po natin pwedeng, siguro mabuting hindi na rin Yeah. natin isiwal. Ma'am, Yeah. pero yung inyong mga kasamahan, gaano ho ba yung tensyon, yung takot na inyong naramdaman mula pa po kahapon? Siyempre, sino bang hindi matatakot na yung mga putukan, sunod-sunod, may mga malalakas pa na putok na as if mga bomba na yon. Dagdag mo pa yung pagkasunog nung na-mention ni Mayor kanina na yung nasunog ang isang building ng Dansalan College na nawala ang aming ilaw, so affected pati tubig. Yun din ang isang dahilan kung bakit makalabas mo na kami na syudad. Kaya wala talagang ilaw, walang tubig. Opo, wala nang ilaw, wala na pong tubig. Pero yung bakbakan, yung hubang naririnig yung mga barilan, humupa na huba kaninang umaga? Kaninang umaga, meron pa rin po. Pero hindi naman na masyadong malakas as compared doon hapon when they started the shooting, no? Doon sa Basak Malatalat. Pero early this morning, early doon, ayun na naman, lumakas na naman. So, maya-maya, putukan, mamaya wala na naman, mamaya putukan. Sporadic? Ano namin kasi, itong may mga apo kasi ako, so we have to secure them kasi baka may magkatruma ang mga bata. Oo. Gaano ho ba, kung inyong masasabi sa amin, naintindihan po namin, syempre mas lalo na pag po may mga bata, yun ang una niyong gustong protektahan. Pero gaano ho ba katindi yung sitwasyon bago ho kayo umalis kanina umaga? Sa totoo lang, kung titingnan mo ang movement ng mga tao, masabi mo na matindi na. Yung dating masayahing lugar, ngayon nakasara lahat ng mga tindahan, mga bahay, syempre nagsara na. Para walang mangyari. So umalis na lang yung iba. But we are hopeful na with the intervention of the local government such as our mayor and then si President Duterte, makabalik kami before the onset of our Ramadan. Oo nga daw po. Ma'am, Oo. dahil meron nga ilang nagsasabi bakit naman daw nangyari yan at kalapitan na ng Ramadan. Kaya nga, actually, alam niyo po yung Holy Month of Ramadan na dapat buo ang aming pamilya. Ngayon, hindi na namin masabi kung hindi magkakaroon ng what you call this, peace sa amin. So, maapektado pati ang aming observance ng aming Holy Month. Opo. Marami ho ba kayo na masasabi niyo ho ba sa amin, mangilan-ilan ho ba kayo? Marami rin kayong sabay-sabay na nagsilikas papunta po dyan sa... Actually, doon pa kami sa medyo na huling umalis ng syudad. Mas marami ang umalis early morning. Kaya nga, if you will try to calculate, umalis kami ng Marawi, mga 8 o'clock pa. Hanggang ngayon, nandito pa kami ng Sagyaran na that means ganyan karami yung mga sasakyan na umaalis. Gaano ho ba kalayo pa ang inyong, kung nasaan po kayo ngayon, papunta po sa Iligan? Ilang kilometro? Medyo may kalayuan pa. Ang Sagyaran is very near sa Marawi. Few minutes drive lang. Naku. As compared kung Sagyaran to Sagyaran to Iligan, mas malayo. So ang traffic ngayon is, kasi meron din kami mga kamag-anak na nauna ng lumisan, kanina pang before 7 o'clock, hanggang ngayon hindi pa sila dumarating ng Iligan City. So ganyan karaming sasakyan Opo. ang traffic.
traffic, oo. Okay, we can only wish, ma'am, no, na yung inyong biyahe makarating na ho kayo sa inyong pupuntahan sa lalong madaling panahon. Pero gaya po ng aming inire-report na, kahit po yung aming reporter, correspondent, nandun po sa Iligan, grabe nga daw po yung traffic dahil sa nangyayaring checkpoint, dahil ayaw nga ng mga otoridad na makatakas pa itong ilang mga miyembro ng MAUTE. So, take care, ma'am. I hope makarating ho kayo din sa inyong pupuntahan. Pero ang importante ho is that you remain safe. Sige po, thank you po, ma'am. Maraming salamat kay Mindanao State. Magandang umaga, bansang Pilipinas. Pinapayuhan ng militar ang mga residente sa Marawi City na manatili muna sa kanilang mga tahanan. Ayon kay Defense Secretary Delfin Lorenzana, kasalukuyang nakakaranas ng blackout ang buong Marawi ngayon kung saan nakaposisyon ang mga snipers ng pamahalaan. Iwasan umanong magpakalat-kalat sa mga lansangan ang mga sibilyan upang hindi madamay sa crossfire. 3 na ang nasawi sa panig ng pamahalaan sa pag-atake ng Islamic State-inspired group na MAUTE Group sa Marawi City. Kinumpirma rin ni Lorenzana na meron niyang mga pasilidad na sinunog ang teroristang grupo at may ilang mga kabahayan ang nadamay sa sunog. Nagdagdag na rin anya ng mga tropa ng gobyerno sa Marawi. Malaki naman ang tiwala ni Pangulong Rodrigo Duterte na kontrolado ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police ang sitwasyon sa naturang lugar. Bagamat batid anya nilang may kakayahan talaga ang MAUTE Group o ISIS na makapanggulo, tiniyak niyang kontrolado ng pamahalaan ang sitwasyon sa Marawi City. Samantala, para sa iba pang detalye, may report ang aming kasamang si Eunice Samonte. Eunice, magandang umaga. Magandang umaga, Audrey. Sa kabila ng mga kumakalat sa social media at mga larawan na nakubkob na umano ng teroristang grupo ng ISIS ang buong Marawi City, siniguro ng buong sandatahang lakas ng Pilipinas na in full control ang pinagsanib na puwersa ng militar at pulis upang tuluyan ang maibalik sa dati ang Marawi City at mahuli na nga itong high-value target na si Isidon Hapilon o ang Abu Sayyaf leader na nakipagsanib puwersa sa MAUTE Group upang ipaliganap ang terorismo sa bansa. Sa hepe ng AFP Public Affairs Office, Colonel Edgard Arevalo, sa kanyang pahayag kanina, Inyong iniwan sa Marawi. Sa the time that we leave the place, yun na nga, halos konti na lang ang mga natitirang mga tao doon. At saka kanina, while on our way, nasalubong namin yung mga sasakyan ng mga military na, if I'm not mistaken, 5 to 6 na sasakyan ng military at saka may isang ambulance at saka may 3 helicopters. Ano po yung papasok naman? Palabas kayo, papasok po sila. Oo, papasok sila. Probably they will help to secure our place. Opo, tuloy-tuloy siguro ang pagpasok nila, no? Pero meron mo ilang mga detalye na hindi po natin pwedeng, siguro mabuting hindi na rin natin isiwala. Ma'am, pero yung inyong mga kasamahan, gaano ho ba yung tensyon, yung takot na inyong naramdaman mula pa po kahapon? Siyempre, sino bang hindi matatakot na yung mga putukan, sunod-sunod, may mga malalakas pa na putok na as if mga bomba na yon. Dagdag mo pa yung pagkasunog nung na-mention ni Mayor kanina na yung nasunog ang isang building ng Dansalan College na nawala ang aming ilaw, so affected pati tubig. Yun din ang isang dahilan kung bakit makalabas mo na kami na syudad. So, wala talagang ilaw, walang tubig. Opo, wala nang ilaw, wala na pong tubig. Pero yung bakbakan, yung hubang naririnig yung mga barilan, humupa na huba kaninang umaga? Kaninang umaga, meron pa rin po. Pero hindi naman masyadong malakas as compared doon hapon when they started the shooting, no? Doon sa Basak Malatalat. Pero early this morning, early doon, ayun na naman, lumakas na naman. So, maya-maya, putukan, mamaya wala na naman. Dean of College of Education, Montia Sarip, magandang tanghali po. Magandang tanghali po, ma'am. Ma'am, nasa na ho kayo at ano ho ba ang sitwasyon sa inyong kinalalagyan ngayon? Sa ngayon, nandito po kami sa municipality ng Sagyaran, adjacent municipality ito ng City of Marawi. So, matindi ang traffic dahil nga doon sa na-alarm ang ibang mga mamamayan ng Marawi City. So, pansamantala nga, alis muna kami sa syudad.
Pero yung ibang mga kapamilya nandoon pa rin sa Marawi. So, yung pong pag-alis ho ba sa syudad ay kanya-kanya pong personal po ninyong desisyon yan? Opo, kanya-kanya na kasi may mga maliliit na anak, katulad ko may mga apo ako. So, kailangan ilabas ko muna sila hanggat sa makita natin na clear na ang area. So, Babalik din po kami sa Marawi. Opo, so sa ngayon, ang inyong nakikita, ay inyong na-experience ay matinding traffic dahil nga marami ho sa mga kababayan natin dyan sa Marawi ay umaalis na patungo nga sa Iligan. Oo, may pupunta ng Iligan, may pupunta ng Cagayan. For a safer place, pansamantala lang. Opo, yung sabi nga ng aming reporter, mula daw Iligan, ma'am, hanggang sa, mula Marawi hanggang Iligan, mga 40 kilometers daw po yun. But actually, kanina pang mga barely 8 o'clock, nanggaling na kami ng Marawi. Hanggang ngayon, dito pa kami ng municipality ng Sagyaran. Ganon katindi ang traffic. 4 na oras na ho kayong nasa biyahe. Opo. Aha. Ma'am, kamusta po yung sitwasyon na May putukan. sporadic? Ano namin kasi, itong may mga apo kasi ako. So, we have to secure them kasi baka may magkatruma ang mga bata. Oo. Gaano ho ba, kung inyong masasabi sa amin, naintindihan po namin, syempre mas lalo na pag po may mga bata, yun ang una niyong gustong protektahan. Pero gaano ho ba katindi yung sitwasyon bago ho kayo umalis kanina umaga? Sa totoo lang, kung titingnan mo ang movement ng mga tao, masabi mo na matindi na. Yung dating masayahing lugar, ngayon nakasara lahat ng mga tindahan, mga bahay, syempre nagsara na. Para walang mangyari. So, umalis na lang yung iba. But we are hopeful na with the intervention of the local government, such as our mayor and then si President Duterte, makabalik kami before the onset of our Ramadan. Oo nga daw po. Ma'am, Oo. dahil meron nga ilang nagsasabi bakit naman daw nangyari yan at kalapitan na ng Ramadan. Kaya nga, actually, alam niyo po yung Holy Month of Ramadan na dapat buo ang aming pamilya. Ngayon, hindi na namin masabi kung hindi magkakaroon ng what you call this, peace sa amin. So, maapektado pati ang aming observance ng aming Holy Month. Opo. Marami ho ba kayo na masasabi niyo ho ba sa amin, mangilan-ilan ho ba kayo? Marami rin kayong sabay-sabay na nagsilikas papunta po dyan sa... Actually, doon pa kami sa medyo na huling umalis ng syudad. Mas marami ang umalis early morning. Kaya nga, if you will try to calculate, umalis kami ng Marawi, mga 8 o'clock pa, hanggang ngayon nandito pa. 2 sa AFP ang kumpirmadong patay sa mga sundalo. Isa naman na nasawi sa panig ng PNP at 2 ang wounded in action na kasalukuyang nasa safer grounds na ngayon. Nilinaw pa ni Colonel Arevalo na walang ICs na nakapasok sa bansa. Bagkus, isa lamang itong aniyang mga local terrorist group na humihingi ng suporta sa ISIS upang kilalanin sila bilang miyembro. Kaya naman, hiling nito sa ating mga kababayan, huwag na pong ipakalat ang mga larawan at ang mga peking impormasyon sa social media na makapagdudulot lamang ng takot sa mga residente. Wala aniyang kumpirmasyon pa tungkol sa mga nasunog, napugutan ng ulo at mga nilusob umano ng local terrorist group. At mas nais nga aniya ng local terrorist group na lagi silang ibinabalita, pati pa rin ang kanilang mga propaganda at para kilalanin sila ng ISIS. Sa mga kababayan naman po natin na nagtatanong kung nakapasok na nga ba ang ISIS sa bansa dahil sa mga bandila ng ISIS na itinayo sa Marawi, nilinaw ng AFP na hindi ISIS kundi mga miyembro ito ng teroristang grupo ng Maute na nakipagsanib puwersa sa Abu Sayyaf. Hinimok naman ito ang ating mga kababayan na maging mapagmasid at maging alerto sa kanilang mga nakikita sa kanilang paligid. Magiging mahigpit na rin umano ang militar dahil sa pagkakadeklara ng kanilang Commander-in-Chief at ni President Rodrigo Duterte ng martial law, kaya asahan na nga umano ang mas pinaghigpit na checkpoints at ang mga security check ng pamahalaan sa mga daan. Wala rin aniyang threat dito sa Metro Manila at ang paulit-ulit na nais itong ipaalam sa ating mga kababayan na wala pa pong ISIS at ang buong AFP at PNP ay in full control na sa buong sitwasyon. Manatili po tayo nakaamtabay dito sa PTV para sa mga susunod pang updates tungkol sa insidente. Kausapin po natin ngayon sa linya ng telepono si Mindanao State University